Ang pagpapako sa krus ni Jesus ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pangyayari sa kasaysayan. Ngunit may isang bagay na laging nagbibigay daan sa mga katanungan. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 3 araw na siya ay patay? Saan siya pumunta? Maraming naniniwala na direkta siyang umakyat sa langit, samantalang sinasabi naman na iba na bumaba siya sa impyerno. Ngunit itinuturo ba talaga ng Biblia yon? O may mas malaki pang nakatago sa likod ng hiwagang ito? Ang hindi napapansin ng karamihan ay hindi talaga panahon ng katahimikan o paghihintay ang 3 araw na iyon. May malalim at makapangyarihang nangyayari sa spiritual na daigdig, isang pangyayaring magbabago ng tuluyan sa kapalaran ng sangkatauhan. At ang pinakanakagugula, mismong mga salita ni Jesus ang nagbunyag ng kasagutan. Ngunit hindi lahat ay handang umunawa. Kung nakarinig ka na ng iba't ibang paliwanag at hindi ka nakatagpo na malinaw na sagot, ihanda mo ang iyong sarili upang matuklasan ang isang bagay na maaring lubos na magpabago ng iyong pananaw tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay. Ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon ay hindi simpleng detalye ng kasaysayan, isa ito sa pinakamahalagang sandali ng kawalang hanggan. Bago tayo magpatuloy, tiyakin munang nakasubaybay ka sa channel at nakabukas ang iyong mga notification. Para hindi mo mapalampas ang mga susunod na video, dahil ginawa ang mga ito upang makatulong na palakasin ang iyong espiritualidad at pananampalataya. Napakalupit ng tagpo. Dumilim ang langit sa tanghaling tapat, waring pati ang sanilikha ay tumatangis sa nangyayari. Ipinako sa isang magaspang na cross na kahoy na may mga pulso at paa niyang nabutas na mga pako ng Romano, tinis ni Jesus ang hindi masukat na sakit. Sa loob ng 6 na oras, humihina ang kanyang katawan, anti-unting dumadaloy ang dugo, at bawat paghinga ay nagiging nakapangingilabot na pagsubok. Sa paligid, hati ang mga tao sa mga lumilibak at sa mga tahimik na umiyak. Nagsapalaran ang mga kawal para sa kanyang damit, nang hindi nila naunawaan na nasasaksihan nila ang pinakamakabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa gitna ng mga daing at salita ng habag, nakahanap pa rin siya ng lakas upang patawarin ang kanyang mga tagapagpahirap. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Umalingaungaw ang mga salitang yon sa paglipas ng panahon, na nagpapakita na ang walang hanggang pag-ibig ni Jesus ay humihigit pa sa pisikal na kiro. Para sa mga mayabang na Parisyo, ipinagmamalaki nila ang tagpong yon bilang pagkatalo ng isang huwad. Ngunit daon, sa taas ng kahoy na iyon, hindi kabiguan ang nasaksihan, kundi ang katuparan na isang plano na nagmula pa sa simula ng panahon. Sa kalagitnaan ng paghihirap, sumigaw si Jesus, Elo, Elo, lam sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nakagugulantang ang katahimikan mula sa langit. Ang anak, na laging kaisa sa ama, ay nakaranas ngayon ng paghihiwalay na dulot ng kasalanan. Ito ang sakit ng pagdadala ng bigat ng buong sangkatauhan. Sa sandaling yon, hindi lamang siya namamatay ng pisikal, binabayaran niya ang utang na walang ibang makakabayad. At dumating na ang huling pahayag. Sa huling paghinga, inihayag niya, naganap na. Hindi yon sigaw ng pagkabigo, kundi ng tagumpay. Inilagda ng pangungusap na yon ang kanyang misyon, bayad na ang utang ng sangkatauhan. Napunit mula sa itaas hanggang ibaba ang tabing ng templo, na naghihiwalay sa tao mula sa presensya ng Diyos. May isang napakalalim na pagbabagong naganap sa spiritual na estruktura ng mundo. Si Jose ng Arimathea, isang mayamang lalaki at lihim na tagasunod ni Jesus, ay naglakas loob at pumunta kay Pilato upang hingin ang kanyang katawan. Si Nicodemo, ang Parisyo na minsang lumapit kay Jesus sa gabi, ay hayagang lumantad upang tumulong sa paghahanda ng libing. Gamit ang mga langis at pabango, binalot nila ang kanyang katawan sa dalisay na lino at inihimlay sa isang bagong libingang inuka sa bato. Isang malaking bato ang ijinulong sa pintuan, pansamantalang sinilyuhan ang kasaysayan, o yon ang inakala ng mga hindi nakaunawa sa susunod na magaganap. Ngunit may kakaibang presensya sa hangin. Ang katahimikan ng libingan ay hindi wakas ng kuwento. May pagkabalisa sa puso ng mga alagad, isang paghahalo ng kawalang pag-asa at pag-asam. Paulit-ulit na nilang narinig ang tungkol sa muling pagkabuhay, ngunit ngayon, sa harap ng kamatayan, mas malakas ang tinig ng takot. Ano ang mangyayari sa mga darating na araw? Ano ang nagaganap sa hindi nakikitang dimensyon, malayo sa mata ng tao? At iyan ang tanong na gumugulo sa marami hanggang ngayon. Saan nga ba pumunta si Jesus sa loob ng 3 araw na nanatili ang kanyang katawan sa libingan? Hindi ito direktang sinasagot ng Biblia, ngunit nagiwan ito ng mga bakas, mga banayad na palatandaan na humahantong sa isa sa pinakadakilang espiritual na hiwaga sa lahat ng panahon. Ang katawan ni Jesus ay nakahimlay sa libingan, tinatakpan ng isang malaking bato at binabantayan ng mga kawal na Romano. Ngunit paano ang kanyang kaluluwa?
Ano ang nangyari sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Isa ito sa mga pinakamadalas talakaing tanong sa teolohiyang Kristiyano, sapagkat hindi diretsong inilarawan ng Biblia kung ano ang naganap sa panahong iyon. May ilang talata lamang na nagbibigay ng pahiwatig, at sa loob ng maraming seglo, sinikap ng mga iskolar at mga pinunong relihiyoso na bigyang kahulugan ang palaisipang ito. Ang katahimikan ng kasulatan sa partikular na puntong ito ay hindi nagkataon lamang, kundi isang paanyaya upang mas malalim nating pag-isipan ang lawak ng mga nangyayari. Marami ang nagsasabi na pagpanaw ni Jesus, dumiretso siya sa langit, sapagkat siya mismo ang nagsabi sa nagsising magnanakaw, ngayon ay makakapiling mo ako sa paraiso. Subalit sa parehong oras, may iba pang mga talata na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Possible kayang may dakilang naganap sa spiritual na mundo sa panahong John. Kung isang labanan ang pagpapako sa cross, maaring sa loob ng 3 araw na iyon opisyal na ipinahayag ang tagumpay. Ngunit kanino ito ipinahayag? At saan? Hindi bago ang pagdududang ito. Sa mga unang seglo pa lamang ng simbahan, lumitaw na ang iba't ibang pakahulugan tungkol sa naging hantungan ni Jesus sa panahong iyon. Naniniwala ang ilan na pumunta siya sa Hades, ang lugar ng mga patay, upang ihayag ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. May iba namang nagsasabing nanatili siya sa isang kalagayang makalangit na paghihintay, habang inaantay ang sandali na muling pagkabuhay. Subalit anuman ang pakahulugan, ang tiyak nating alam ay hindi nagtapos sa pagpapako sa cross ang kuwento, may makapangyarihang nangyayari sa kabila ng nakikita. Kung isipin natin ang balangkas na spiritual na inilalarawan sa Biblia, makikita nating iba ang pagkakaunawa sa mundo ng mga patay noong panahon ni Jesus. Nagsasalita ang mga Judyo tungkol sa Sheol, isang lugar kung saan naghihintay ang mga kaluluwa ng paghatol. Sa Bagong Tipan, pinalawig ang konseptong ito at binanggit ni Jesus ang isang bangin na naghihiwalay sa mga matuwid at masasama, gaya ng sa talinghaga na mayamang lalaki at ni Lazaro. Kaya naman lumitaw ang posibilidad na, sa loob ng 3 araw na naroon ang kanyang katawan sa libingan, dinalaw ng kanyang kaluluwa ang kahariang espiritual na iyon. Ngunit ano ang layunin? Marahil ay nasa kanyang pangako sa nagsising magnanakaw ang kasagutan. Kung tinyak niya na silang dalawa ay mapapasama sa paraiso sa mismong araw na iyon, nangangahulugan ito na hindi nanatili ang kanyang kaluluwa sa isang kalagayan ng kawalan ng kilos. May naganap, isang bagay na lampas sa ating pangunawa sa oras at material. Kung tutusin, hindi sumusunod sa parehong batas ng oras na kilala natin ang kahariang espiritual. Maaring ang 3 araw na lumipas para sa atin ay isang kaganapang kosmiko na hindi masukat. Ang tiyak ay walang nangyaring walang layunin. Bawat detalye ng buhay at kamatayan ni Jesus ay may malalim na kahulugan. Kung kinakailangan ang kanyang presensya sa daigdig ng mga patay, ibig sabihin ay may mahalagang naganap doon. Kung ito ay upang magligtas, magpahayag o manakop, kabilang yon sa dakilang hiwagang bumabalot sa natatanging sandaling Diyon ng kasaysayan. At ang kawalan ng ganap na linaw ang nagtutulak sa atin na pagnilayan ang kadakilaan na naganap, lagpas pa sa nakikita ng mata. Ngunit may isang mahalagang pahiwatig na lumilitaw sa mga salitang sinabi niya sa magnanakaw sa tabi niya. Ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging nasa paraiso? Ito ba ay simpleng paraan ng pagsasabing, walang hanggang kapahingahan, o may mas malalim pang kahulugan sa likod ng pahayag na iyon? Binubuksan ng pangakong Diyon ang daan sa isang mas malalim na pagkaunawa tungkol sa hantungan ni Jesus sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi tahimik ang huling mga oras ni Jesus sa cross. Sa gitna ng mga daing ng kirot at pangungutya ng karamihan, may di inaasahang naganap, kinilala ng isa sa mga kriminal na ipinako kasama niya kung sino siya talaga. Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. Agad at tuwiran ang tugon, gayon ay makakapiling mo ako sa paraiso. Sa gitna ng paghihirap, isang pangako ang naiselyo. Ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan ng pahayag na iyon? Kung malapit nang mamatay si Jesus at ililibing ang kanyang katawan sa libingan, saan naroon ang paraisong dadalhin niya ang magnanakaw? Ang salitang paraiso ay may malalim na kahulugan. Sa kulturang Judyo noong panahong Diyon, tinutukoy nito ang isang lugar ng kapahingahan para sa mga matuwid matapos ang kamatayan, isang konseptong makikita natin sa talinghaga ni Lazaro at na mayamang lalaki, kung saan lumitaw si Abraham sa isang puk ng kaaliwan. Ngunit ito ba ang siyang destinasyon ni Jesus agad pagkatapos ng kanyang huling paghinga? Ibig sabihin ba nito na hindi siya agad pumunta sa langit, kundi sa isang pansamantalang lugar kung saan naghihintay ang mga matuwid ng ganap na katubusan? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita na higit pa sa simpleng aliw para sa lalaking malapit nang mamatay ang pangakong ito. Kapansin-pansin na hindi sinabi ni Jesus, isang araw ay makakapiling mo ako sa paraiso. Sinabi niya ang gayon.
Ipinahihiwatig nito na may mangyayari agad pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Ang nagsising magnanakaw ay hindi nagkaroon ng oras upang mabinyagan, gumawa ng mabubiting gawa, o dumaan sa mga ritual na panrelihiyon. Ang kanyang pagpasok sa paraiso ay nangyari dahil lamang sa biyaya. Ang tagpong ito, bagaman nakahiwalay sa gitna ng hirap at dugo, ay malinaw na ipinapakita ang layunin ni Kristo. Iligtas hindi ang mga inaakalang karapat-dapat, kundi ang, kahit sa huling sandali, ay kinikilala ang pangangailangan nila ng katubusan. At dito lumilitaw ang isang nakakaintrigang tanong, kung ipinangako ni Jesus na makakapiling niya ang magnanakaw sa paraiso sa mismong araw na iyon, nangangahulugan bang hindi siya bumaba sa impyerno? O maaring ang paraiso ay bahagi na espiritual na mundo ng mga patay na natiba mula sa walang hanggang pagdurusa. Maraming iskolar ang nagtuturo sa ikalawang posibilidad na ito, na binibigyang kahulugan na ang Hades o Sheol ay may dalawang magkaibang bahagi, isa para sa kapahingahan ng mga matuwid at isa para sa pagdurusa ng mga masama. Kung gayon, maaring unang pumunta si Jesus sa piling ng mga matuwid bago siya pumunta sa ibang mga lugar upang ipahayag ang kanyang tagumpay. Anuman ang eksaktong pagpapakahulugan, may hindi mapapasubali ang katotohanan na hatid ng pangakong ito sa magnanakaw. Lubos na alam ni Jesus kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kanyang kamatayan. Hindi siya nag-alinlangan, hindi siya naguguluhan. Batid niya kung saan siya tutungo at kung saan niya dadalhin ang mga nagtitiwala sa kanya. At ang lubos na pagtitiwalang ito sa kawalang hanggan ay patuloy na umalingaunggaw hanggang gayon, bilang isang paanyaya sa bawat tao na, kagaya na magnanakaw na iyon, ay kumikilala sa kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Ngunit hindi ito ang kaisa-isang pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang hahantungan pagkatapos ng kamatayan. May mga talatang nagpapahiwatig na may ginawa siyang higit pa kaysa sa basta na lang maghintay na muling pagkabuhay. May mga tekstong nagsasabing sa isang yugto, bumaba siya sa Hades, hindi bilang talunan kundi bilang manlulupi. Kung siya ay nagtagumpay laban sa kamatayan, maaring ipinahayag niya ang tagumpay na ito sa isang lugar na hindi inaasahan ni Numan? Ito ang tanong na humahantong sa atin sa isa pang aspeto ng hiwagang ito. Hindi natapos ang misyon ni Jesus sa kanyang kamatayan. Kung ang krus ay kumatawan sa paghahandog ng sakdal na hain, ang nangyari sa likod ng tabing na espiritual na daigdig sa sumunod na 3 araw ay kasinlaki rin ng kahalagahan. Sa 1 Pedro 3:18-20, may nababanggit na nakapagpapakilabot. Matapos mapatay sa laman, binuhay siya na espiritu at nanggaral siya sa mga espiritong nasa bilangguan. Ngunit sino ang mga espiritong ito? At bakit siya nagpunta sa kanila? Sa loob ng maraming saglo, naging paksa ito na mainit na talakayan, ngunit malinaw na may naganap sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na hindi natin maaring baliwalain. Para sa maraming iskolar, tumutukoy ang bilangguan na ito sa Hades, ang lugar ng mga patay. Ngunit hindi ito basta-bastang lugar, isang sakop kung saan baka naroon ang ilang espiritong nagkasala noong unang panahon. May mga nagugnay nito sa Genesis 6, kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagkasala ng makipag-ugnayan sila sa mga anak ng tao. Kung tama ang ganitong pagpapakahulugan, ipinapahiwatig nito na bumaba si Jesus sa bahaging Diyon na espiritual na daigdig kung saan naroon ang mga bumagsak na nilalang na ito, at ipinahayag sa kanila na natupad na ang plano ng Diyos. Isipin mo ang epekto ng anunsyong ito, ang mga kapangyarihang espiritual na nagtangkang sirain ang sangkatauhan mula pa noon, gayoy naririnig mula mismo sa anak ng Diyos na siya ay nagtagumpay. Subalit, dahil dito, may tanong na lumilitaw, nagpunta ba si Jesus sa impyerno upang magdusa pang muli? Ang sagot ay hindi. Nabayaran na niya ang kabayaran sa cross. Malinaw ang kanyang huling mga salita, naganap na. Hindi siya nagpunta bilang isang bilanggo, kundi bilang isang hari. Salungat sa katuruan ng Biblia ang kaisipang muling nagdusa siya sa impyerno, sapagkat sapat na ang kanyang sakripisyo. Ang kanyang ginawa roon ay hindi upang magbayad, kundi upang magpahayag. Hindi siya naroon bilang talunan, kundi bilang may autoridad. At kung nagpunta siya roon upang ipahayag ang isang mensahe, kanino nga ba ito? Naniniwala ang ilan na ito'y para sa mga nahulog na anghel, yaong mga sumuway sa utos ng Diyos noon. May iba namang nagsasabing maaari ring para ito sa mga kaluluwang namatay bago ang cross, upang ipatotoo na ganap na ang kaligtasan. Anuman ang kaso, ipinapakita ng talatang ito na kahit sa kamatayan, kumikilos pa rin si Jesus. Hindi nangangahulugang walang ginagawa ang katahimikan ng libingan, sa halip, may kosmikong kaganapan na naganap. Isipin ang epekto ng pagbisitang iyon. Ang kaharian ng kadiliman na marahil ay nagdiwang sa pagpapako sa cross, gayon ay nakaharap sa akala nila'y natalo nilang kalaban, na naglalakad sa kanilang teritoryo, nagpahayag na nawalan na ng lakas ang kasalanan at kamatayan. Sa isang iglap, binago ni Jesus ang kahulugan na espiritual na realidad,
ipinakita na hindi na ang kaharian ng kadiliman ang may huling salita. Bagamat balot pa rin na hiwaga, may napakalakas na mensaheng hatid ito. Hindi nagawang pigilin na kamatayan ang siya na mismong buhay. Kung ipinahayag niya ang tagumpay, ano ang sunod na hakbang? Kung may mga taong matuwid sa Sheol, iniwan lang ba niya sila roon? O kabilang sa kanyang misyon ang mas higit pa, isang bagay na hindi lang pagpapahayag kundi pagpapalaya? Ito ang tanong na humahantong sa isa sa mga pinakakawili-wiling pahayag sa kasulatan. Kung ang cross ang larangan ng labanan, ang pagbaba ni Jesus sa Hades ay ang pagpapahayag ng tagumpay. Hindi gaya ng inisip na marami, hindi siya pumasok roon bilang talunan, kundi bilang isang haring nagwagi. Sa Kolosas 2:15, isinulat ni Apostol Pablo na inilantad niya ang mga pinuno at mga kapangyarihan, hinubaran niya sila ng kanilang kapangyarihan, at nagtagumpay siya laban sa kanila sa cross. Ngayon, isipin ang epekto nito sa spiritual na daigdig. Ang mga puwersa ng kadiliman na akalay nanalo ay malapit nang marinig mula kay Kristo mismo na nawalan ng saysay ang lahat ng kanilang ginagawa. Isang eksenang lampas sa ating pangunawa ang maaaring isipin. Siya na namatay sa cross, gayong gumagalaw sa kaharian ng kamatayan, ngunit hindi bilang bilanggo, humahakbang siya roon bilang tagapanalo. Kung kinatatakutan noon ang Hades, gayon ay nagiging entablado ito ng pagkatalo ng mga puwersa ng kadiliman. Hindi pumunta si Jesus upang makipagsundo o humingi ng anuman. Pumarito siya upang ipahayag na wala ng kapangyarihan ang kamatayan laban sa mga mananampalataya sa kanya. Na bago na ang nagmamay-ari ng susi. Ang tagpong ito ay hindi lamang usaping teolohikal, may direkta itong epekto sa buhay ng bawat tao. Kung natalo na ang kamatayan, ano pa ang dapat nating ikatakot? Kung ang mismong anak ng Diyos ay pumasok sa teritoryo ng kaaway at lumabas na matagumpay, anong kapangyarihan ang natitira sa mga nagtangkang umalipin sa atin? Binabago ng katotohanan ito ang ating pananaw, hindi tayo bihag ng tadhana, ng pagkakataon o ng mga puwersang espiritual na kumakalaban. Kasama ng mga nasa kay Kristo ang panig ng tagumpay, hindi pagkatalo. Ang epekto ng pahayag na ito ay lampas pa sa spiritual na daigdig. Kaya nga, nang muling nabuhay si Jesus, may kakaibang nangyari, isinalaysay sa Mateo 27, 52-53 na maraming banal na namatay na ang nabuhay at nagpakita sa Jerusalem. Ano ang ibig sabihin nito? Na hindi lamang simboliko ang tagumpay laban sa kamatayan, may agarang bunga ito. Ang mga dating hawak ng kamatayan ay pinalaya na. At kung nangyari yon sa ilan, possible kaya na may mas malaki pang ginawa si Jesus para sa iba pang nasa Sheol. Kung bumabang nga si Kristo sa Hades upang ipahayag ang kanyang tagumpay, hindi lamang anunsyo ang kanyang misyon kundi pagbubukas din ng landas. May mga matuwid na namatay bago dumating ang cross, at marahil ay naroon sila, naghihintay pa rin ng ganap na katubusan. Maari bang sa sandaling yon, pinangunahan niya sila patungo sa isang bagong destinasyon? May binabanggit na kapansin-pansin sa Efeso 4:8 tungkol dito. At kung ang tagumpay laban sa kamatayan ay hindi lang pahayag kundi paglaya, lalong lumalalim pa ang hiwagang ito. Hindi lamang binago ng kamatayan ni Jesus ang kapalaran ng sangkatauhan, binago rin nito ng hindi na mababalikan ang espiritual na katotohanan. Sa Efeso 4:8 binanggit ni Pablo ang isang nakakamanghang pahayag. Nang umakyat siya sa kaitaasan, dinala niya ang bihag na mga bihag. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang mga bihag na iyon? Kung idineklara na ni Jesus ang kanyang tagumpay sa Hades, posible bang gumawa pa siya ng higit sa basta paghayag lamang, baka nagpalaya siya ng mga naghihintay ng ganap na pagtubos. Upang maunawaan ito, kailangang balikan ang paniniwalang Judyo tungkol sa kapalaran ng kaluluwa bago ang muling pagkabuhay ni Kristo. Nahahati ang Sheol sa dalawang bahagi. Isang lugar ng pagdurusa at isang lugar ng kapahingahan para sa mga matuwid, na tinatawag na sinapupunan ni Abraham. Inilalarawan ito sa talinghaga na mayaman at ni Lazaro, na nagpapakitang naroon ang mga matuwid, subalit wala pa silang daan patungo sa langit. Naghihintay sila ng isang bagay, o mas tama, naghihintay sila ng isang tao. Kaya nang mamatay si Jesus at bumaba sa Hades, hindi lang niya ipinahayag ang kanyang tagumpay. Binuksan niya ang daan upang sa wakas ay makapasok sa presensya ng Diyos ang mga naghihintay sa Kanya. Isipin ang tagpong ito sa spiritual na daigdig. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga patriarka, propeta, at tapat na mga lingkod ay namatay sa pag-asang darating ang ipinangakong kaligtasan. Sina Abraham, Moises, David, Isaias, lahat sila ay naroon, umaasa sa kaganapan ng pangako. At bigla, dumating si Jesus sa kanilang harapan. Hindi bilang isang ligaw na espiritu, kundi bilang mismo totoong kordero ng Diyos, dala pa ang mga sugat ng cross bilang katunayan na nabayaran na ang utang. Hindi may larawan kung gaano kalakas ang dating ng tagpong yon.
Natapos na ang kanilang paghihintay. Hindi lang simpleng detalye sa teolohiya ang ideya na inihatid ni Jesus ang mga matuwid patungo sa langit. Malalim ang implikasyon nito sa pananampalatayang Kristiyano. Ipinapakita nito na mula sa sandaling yon, nagbago ang kapalaran ng mga mananampalataya. Dati ang kamatayan ay panahon ng paghihintay, ngunit ngayon, yaong mga namamatay kay Kristo ay hindi na kailangang manatili sa sinapupunan ni Abraham, tuwiran na nilang nakakasama ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit buong katiyakang sinabi ni Pablo, kapag wala na tayo sa katawan, naroon na tayo sa piling ng Panginoon. Hindi lamang ito isang malayong pangyayaring espiritual, kumakatawan ito sa ginagawa ni Kristo sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang siya nagliligtas, kundi humahantong din sa kalayaan. Gaya ng inakay niya ang mga matuwid patungo sa langit, patuloy din niyang ginagabayan ang sumasampalataya sa kanya tungo sa isang bagong realidad. Nangangahulugan ito na hindi na tayo alipin ng takot sa kamatayan, ng mga tanikala na nakaraan o ng mga pagdududa sa hinaharap. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi lamang nakaraan, patuloy itong isinasabuhay ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. At kung hindi pa yon sapat para mamangha tayo, may isa pang detalyeng lalo pang nagpapatibay sa ugnayan na misyon ni Jesus at na isang sinaunang hula. Sa Mateo 12:40, inihambing niya ang kanyang pananatili sa puso ng lupa sa karanasan ni Jonas sa loob ng sikmura na malaking isda. Ngunit ano ang ipinahihiwatig ng pagtutulad na ito tungkol sa mas malalim na kahulugan ng lahat na naganap sa 3 araw na iyon? Dadalhin tayo nito sa isang ugnayang propetikong hindi dapat balewalain. Walang nangyari sa buhay ni Jesus nang hindi sinasadya. Lahat ay tumutugma sa isang huwarang propetiko, at siya mismo ang nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa mangyayari matapos siyang mamatay. Sa Mateo 12:40, nagbigay siya ng pahayag na maaring hindi napansin na marami naong panahong John, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa sikmura na malaking isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa puso ng lupa. Hindi ginawa ng basta-basta ang paghahambing na iyon, taglay nito ang isang malalim na kahulugan, pinagdurugtong ang isa sa mga pinakanakalilitong kuwento sa lumang tipan sa layunin na misyon ni Kristo. Kilala natin ang kuwento ni Jonas, isang propetang nag-atubiling sumunod sa tawag ng Diyos, subalit napunta sa loob ng isang malaking isda. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, nanatili siyang nasa pagitan ng buhay at kamatayan, nakahiwalay sa lahat at animoy nasa libingan niya. Ngunit sa kabila ng inaasahan, inilabas siya na isda at muling nabuhay, handang tuparin ang kanyang misyon. Kung susuriin ito ng may pananaw na espiritual, malinaw na anino ito na magaganap kay Jesus. Pero may mas nakamamanghang punto, hindi lang basta nabuhay si Jonas pagkatapos ng karanasang yon, may bago siyang misyon, dala ang mensahe ng Diyos sa Nineve. Nang inihambing ni Jesus ang kanyang kamatayan sa karanasan ni Jonas sa loob ng isda, itinuturo niya ang higit pa sa katotohanang 3 araw siyang mananatili sa kamatayan. Ipinapakita niya na magiging panahon John ng paglipat, isang yugto ng pagbabagong anyo. Kung si Jonas ay lumabas mula sa isda upang maghatid na mensahe ng pagsisisi sa isang lungsod, si Jesus na may lumabas mula sa kamatayan upang maghandog ng kaligtasan sa buong mundo. Hindi lamang sa haba ng 3 araw na kabatay ang paghahambing, kundi sa bisa ng panahong John sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isa pang kapansin-pansing detalye ay inilarawan ni Jonas ang kanyang karanasan sa loob ng isda bilang tila tunay na pagbaba sa kamatayan. Sa kabanata 2 ng kanyang aklat, sinabi niyang bumaba siya hanggang sa mga saligan ng mga bandok at napalibutan siya ng lupa at mga tarangkahan nito. Malapit ito sa konseptong bumaba si Jesus sa Hades bago ang kanyang muling pagkabuhay. Sa ibang salita, si Jonas ay isang buhay na tandang propetiko, at ginamit ni Jesus ang tandang yon upang ihayag ang mangyayari sa kanya. Ngunit may isang napakahalagang kaibahan sa pagitan ni Jonas at ni Jesus. Si Jonas ay tumanggi sa tawag ng Diyos, tumakas at kinailangang ihaji sa dagat para may sakatuparan ang kanyang misyon. Si Jesus naman, kabaliktaran nito, voluntaryong naghandog ng sarili, ginampanan ang papel ng sakdal na hain ng walang alinlangan. Hindi upang itapat ang dalawa ang layunin ng paghahambing, kundi upang ipakita na ang kuwento ni Jonas ay munting sulyap lamang sa mangyayari sa walang hanggang mas dakilang antas. Pinalalakas ng ugnayang ito sa pagitan ni Jonas at Jesus ang isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo ng Kristyanismo, kung ano ang waring katapusan ay madalas na simula pa lamang na isang kahangahangang bagay. Kung paano muling binuhay si Jonas, ganoon din hindi nanatili si Jesus sa puso ng lupa. Ngunit bagamat nakuha ng ilan ang halimbawang ito at naniwala, marami pa rin ang nagtatanong. At dito papasok ang isang napakahalagang punto, kung may malinaw na mga pahiwatig ang Biblia,
bakit napakaraming pagtatalo tungkol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang patuloy na nagiging usapin hanggang ngayon. Kung may isang bagay na naglalarawan sa kasaysayan ng Kristyanismo, ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga pagpapakahulugan sa mga masalimuot na paksa. At pagdating sa usaping kung ano ang nangyari kay Jesus sa loob ng 3 araw mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, hindi ito nadiba. May ilang tradisyong Kristiyano na nagsasabing direkta siyang umakyat sa langit, may nagsasabing bumaba siya sa Hades upang ipahayag ang kanyang tagumpay, at mayroon ding naniniwalang pinalaya niya ang mga matuwid mula sa sinapupunan ni Abraham. Ang totoo, kahit may mga pahiwatig ang Biblia, wala itong isang talatang naglilinaw ng lahat ng detalyado at maaring sinadya talaga ito. Isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng pagkakaiba-iba ay ang mismong kredong apostoliko, isa sa pinakamatandang dokumento ng pananampalatayang Kristiyano. Sa loob ng maraming seglo, sinabi rito na si Jesus ay bumaba sa impyerno bago siya muling nabuhay. Subalit ang salitang impyerno, sa pahayag na iyon ay hindi palaging naunawaan sa isang paraan. Para sa ilan, tumutukoy ito sa Sheol o Hades, ang lugar ng mga patay. Para naman sa iba, maaring tumukoy ito sa pansamantalang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang pagbabago-bagong ito sa pagpapaliwanag ay nagbunga na iba't ibang pananaw sa iba't ibang simbahan. Halimbawa sa Katolisismo, matagal nang ipinapahayag na bumaba si Jesus sa tirahan ng mga patay upang dalhin ang mga matuwid sa langit. Nakabatay ito sa pagkaunawa sa sinapupunan ni Abraham bilang lugar ng paghihintay. Ngunit sa ilang tradisyong protestante, lalo na sa mas reformang pangkat, tinatanggihan ang ideyang nagpunta siya sa impyerno, ipinapaliwanag na ang mga salita niya sa cross, ngayon ay makakapiling mo ako sa paraiso, ay naglalantad na dumiretso siya sa presensya ng Ama. Mayroon ding naniniwala na sa sandaling yon ay ipinakita ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng dako, maging sa kaitaasan at kababaan. Ang mga talatang gaya ng Filipos 2:10 na nagsasabing ang bawat tuhod ay luluhod, sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, ay nagpapalakas sa pananaw na ipinahayag ng malawakan ang kanyang tagumpay. Dahil dito, sa halip na isang tuwid na pagpapaliwanag, mayroon tayong tila isang mosaic na mga pag-unawa na tumutukoy sa iba't ibang aspeto na maaaring nangyari. Ngunit kung may isang bagay na pinaniniwalaan ng lahat ng panig na ito, iyon ay nanilupig ni Jesus ang kamatayan. At ito ang pinakapuso ng mensaheng Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lang pagbabalik sa buhay, kundi ang pagsisimula ng isang bagong realidad kung saan wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa mga naniniwala sa Kanya. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang eksaktong nangyari sa likod ng mga pangyayaring espiritual, kundi ang resulta nito, nabuksan ang pintuan ng langit para sa mga nagtitiwala sa Kanya. At narito ang isang mahalagang tanong, bakit patuloy tayong naakit sa hiwagang ito? Marahil dahil sa kaibuturan ng lahat, nais nating malaman kung ano ang naghihintay sa atin matapos ang kamatayan. Nais nating maunawaan kung anong meron sa kabila. At inihahatid sa atin ng kuwento ni Jesus ang isang makapangyarihang kasagutan, hindi ang kamatayan ang wakas. Ngunit ano ang kahulugan nito para sa bawat isa sa atin? Dito tayo dinadala sa isang pangwakas na pagninilay. Ngayong naunawaan mo na kung ano talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang tanong ay, ano ang kahulugan nito sa iyong buhay? Kung maging ang kamatayan ay kailangang yumuko sa Kanya, ano pa ang pumipigil sa iyo na lubos na magtiwala sa kapangyarihang yon? Namumuhay ka ba ng may takot sa hinaharap, nag-aalinlangan sa kung ano ang mangyayari matapos ang buhay na ito? O naunawaan mong binuksan ng tagumpay ni Kristo ang isang bagong daan para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya? Maraming tao ang nabubuhay ng hindi pinag-isipan ang talagang mahalaga. Abala sila sa pag-iipon ng kayamanan, pagsunod sa katanyagan, at paghahanap ng pagpupuri, subalit binabaliwala ang kaisa-isang katiyakang meron tayo, na darating ang oras, iwan nating lahat ang mundong ito. Hindi kung kailan, kundi kung paano natin haharapin ang katotohanan yon ang mas mahalaga. Ikaw ba ay nasa panig ng tagumpay o patuloy na nabubuhay na parang nakagapos sa lumang mga tanikala? Kung nagkaroon ng kahulugan sa iyo ang nilalaman na ito, kung may nabuksan itong bago sa iyong kaisipan, huwag mong sarilinin ang kaalamang ito. Ibahagi mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan marinig ang katotohanan ito. At higit pa riyan, mag-subscribe ka sa channel at i-on ang notifications upang patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na magpapabago sa iyong pananaw ukol sa pananampalataya, buhay at kawalang hanggan.